Article 8, Section 11. So, vandalism and deliberate destruction of school property. So, ipot pasabot sa deliberate. Ha? Okay, deliberate means intentional or inyo yung gi-intention ay gi-intended din mga example bubaon ang bangko. Example, okay, at all times, students should not write anything on the board without the permission of the teacher. Gawas tingali kung ipakopya ka sa maestra or naalay ipasulat sa maestra. Utrohon ako, should not write anything on the board without the permission of the teacher. Kay kasagara kay sulat-sulat lang sa blackboard. Nga kanang pambuli pagid nga mga sulat-sulat. The teacher's desk is exclusively for teachers' use only. Ang uban kay kung wala si teacher, maglingkod-lingkod dayon sa lamisa ni teacher or sa bangko ni teacher. Ang uban gihagid sa lamisa yun sa ibabaw. Okay, any deliberate damage or loss of school properties such as chairs, jalousies, electric bulb, doors, athletic equipment, etc. is the responsibility of the students and shall be fixed and replaced by them. So kung naay mawala kana yung class, kana yung bangko ba, mao tingali nang ipabutangan na diya sa number sa likod or ibutangan na diya sa apelyido. Kay para gyud nga intended para gyud na simuha. So kung mawala na siya, inyo gyud na siyang bayaran. So kung inyo nang nangapiangan din ha, pwede na ninyo ipa-repair kay Sir Malani. Kung inyong napiangan, kung sa inyo lang gibiyaan, at the end of the school year, dili na ba kita mag-learn kung kuan ka na ang atong bangko, piang, or na natangtang diya, or naguba ba ka na itong lamisa. Diba na mo yung lamisa? O kana, kung naguba na, inyo gid ng tulubagon, inyo na siyang bayaran. Eh di man ka maka-replace ana sa same yapon nga bangko unless dili mo makabayad. Okay, next is Section 12, Immoral Conduct and Indigency. So, public display of affections inside the campus is not tolerated. So, kung di na gid makaya, di na gid tabo-tabo na gid sa likod, saon na lang. Students caught involved in sexual misconduct and immoral behavior will be dealt with immediately. So, sa man ang mga about sa sexual misconduct, like sexual harassment, stalking, and rape. So, kung naay ingon ani, kung naamoy nahibalan nga manabitang ingon ani nga situation, pwede ra ninyo i-istorya sa inyong advisor or pwede ragid open ragid ang guidance or pwede ragid sa briefing of discipline. Okay, Section 13, risky social media behavior. Kana bitaw tong style nga pag natay kapungtan nga atong isudya atong classmate, mag-post dayon ta didto. Students must be responsible in the use of social media and internet. Online risky behaviors such as disrespecting fellow students and or school personnel using media, ICT tools, internet, cell phones, and etc. to injure one's character or reputation. Publicly posting slanderous comment. Sa manang slanderous? Kana bitong nagkuha na yun ka, kanang suko na kay kaimo na din siyang gisiraan dito sa Facebook. Kana mangod siya mom kay kuan na anak, na din kay gi-post dito nga murag below the belt na kaayo. So aksyonan ka na siya diretso dili kay matingal basin makaingon ko nga ma'am dili man mo among mama. Kay sabado man kuan na nag-post maskin pa kay estudyante ka diri sa Rosario National High School. Comments or images, pictures with lewd or obscene graphics or funny illustration. So, unsa man ang lewd class? Guys, kay kanang mga malalaswa nga mga picture. Kana inyong mga kita na diha nga mga dagko kay nga mga boobs. Ay sad ka na ninyong i-post, ibog lang gusto
Okay. Kana inyong mga post, diretsyo na siya aksyonan, like ipadilit gid na siya diretsyo. Or naay mo PM sa inyo si teacher advisor ba ka or lahi nga as our subject teacher. Ipadilit gid na diretsyo, labi na ng uban nga mag-post dayon sa kabalo na mo, labi na mag-ilog na sa uyab, mag-post na dayon na dayon. Kana mga to timer din ha. Okay, any grievances should be addressed to the proper authority. Kung nai-reklamo ma'am, i-post ko likuan nga, inana-inana ko ma'am. So, diretsyo dayon mo sa briefing of discipline or si advisor sa DI unahon. Ayan, dayon mo ato si advisor sa briefing of discipline. Kung dili na makaya ni briefing of discipline, ayan na dayon na mo ato sa guidance. Kung di pagin bagaya ni guidance designate, ato na dayon ta sa principal's office. Okay, next, section 14. Fist fights, riots, and other destructive behavior. So students who engage in fist fight, saan ang fist fight? Nanampaling na, or nagsinumbagay na din ha, or injured another student shall be brought to the prefect of discipline for mediation to patch up misunderstanding. So iato sa mo sa prefect, dili kay pag sumbagay na sa mo diretsyo. Ikuan lang, kanang ibulag lang mo bali ipalamig lang sa ba nganong nagsinumbaga o dagito. Unsay hinungdan nagsinumbagay kasi uyabra. Okay, school personnel who personally witnessed the squabble should immediately pacify the situation or call the security guard. So, wakan tayo security guard, pwede rata, ganap ito itong guard na lang din ha, itong GO. Pero kung wala yung lain, si ma'am na lang, si ma'am teacher, subject teacher, or kung wala si advisor. Basta kay kana ang maestro, maestra ang sumbungan, kay basin diretsyo sa kuya o ate. Di si kuya o si ate, di pasagdan na rin mo din ha. Okay, the class advisor will send invitation letter to the parents or guardians of conflicting students. So si ma'am, magsulat na sa inyong parents na ay karayon si kuan ma'am, anak na kasumbagay. So the parents should be informed in the sensitivity of the case. Narin uban ma'am, ayaw na apila akong mama ma'am, pinarap ako siya sakit. Dili pwede. Kung dili mong mama, kuha na lang imong papa. Dili pwede akong papa yun ma'am eh. Kung makainom na siya ma'am eh mag-wild. O sige, sa auntie na lang. Or any silingan na ma-inform. In case of grave injury, saan ang grave? Kanang nakwana na yun. Kanang nasamara na yun siya. Nagdugo-dugo na yun ha. The parents of the offending students will be liable for medical expenses. Kato niyang kuan, mga boksingiro, kanabitang sanggamay lang asayo sa classmates, sumbag na dayon. Dumdumin ninyo you are liable for medical expenses. Case is advised to be forwarded to CPP or